Sabi ho nila, mahirap nga daw turuan ang taong ayaw namang matuto. At yan po ang makikita natin sa ating ebanghelyo. Kahit ipakilala ni Jesus kung sino siya, kahit sabihin ni Jesus ang lahat tungkol sa Kanya, at siya, yun ang ginawa niya, sinabi niya ang lahat. Naging tapat siya sa bilin ng Ama at misyon ng Ama sa Kanya. Pero ang mga nakikinig naman sa Kanya ay ayaw matuto, ayaw makinig. At ang taong ayaw matuto, hindi yan bukas para magbago. Kaya maganda para sa atin bilang Kristiyano sa paglalakbay natin sa panahong ito ng Kwaresma, na sana sa paglalakbay natin na ito, tayo ay handang unang-una matuto kay Jesus. At yan ang sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ang sumusunod sa kanyang aral ay magkakaroon ng buhay. At hindi ba ang tao na namumuhay sa grasya ng Diyos, may buhay sa Kanya? Ang tao na malayo sa Diyos, parang papatay-patay. Kaya magandang imbitasyon sa atin, bilang mga Kristiyano, na handa tayong matuto kay Jesus. At sa pagkatuto natin sa aral niya, yun ang nagbibigay buhay sa atin. Sa ating pagkatuto sa aral at turo ni Jesus, yun ang nagbibigay buhay sa atin bilang Kristiyano. Our life comes from our fidelity to the Word of God. Ang salita ni Jesus na nagbibigay buhay sa atin. Ang salita ni Jesus na nagbibigay inspirasyon sa atin na magpatuloy tayo sa paglalakbay natin. Kaya maging hamon at imbitasyon sa atin ito bilang mga deboto at mga nanampalataya na nais sumunod sa hakbang ni Jesus Nazareno. Handang matuto, handang makinig, handang mahubog. At ang taong handang makinig kay Jesus, handang matuto kay Jesus, handang hubugin ng kanyang aral, ay may buhay sa kanya. There is life for a person who listens, who follows, and is molded by the Word of God. At sana sa buhay natin bilang mga deboto at Kristiyano, yan ay maging totoo talaga sa buhay natin. Nakikinig kay Jesus, sumusunod kay Jesus, hinuhubog ni Jesus. Amen.